ang nakagawian ng ating lipunan. Sa ligawan, lalaki ang palaging mangungunahan. Pero yan daw ay makalumang galawan na at iba na ang mundo ngayon 2024. Patapos na ang panahon ng mga pabebe at mahinhin na Maria Clara na tinatago lamang ang kanilang ngiti sa likod ng mahinhin na abaniko. Pero sa kwento natin ngayon mga kapatid, isang babaeng sopistikada at may kaya ang gagamitin ang kanyang abaniko para mag-utos. Senya sa driver ng mamahaling kotse o dagdag na order sa isang sosyal na resto. O maging hudyat sa sales lady na maglabas pa ng karagdagang damit na mamahalin. Mga kapatid, isang babaeng ganyang-ganyan na makikilala ni Celdric na mula Barangay Sangandaan, Project 8, Quezon City. Sa kanyang trabaho bilang waiter sa isang eksklusibong Italian restaurant, makikilala ni Celdric si Rosewell o Rose Reshort. Isang babaeng sa kanya ay malaki ang agwat. Hindi lang ng edad kundi estado sa lipunan. At matutuklasan ni Celdric na may mga customer na ang tunay na nais ay hindi nakasulat sa menu. Totoo nga bang the customer is always right? At magiging mabuting serbidor ba si Celdric? Pero paano kung may kasintahan na siya? Sa kabilang banda, paano kung kailangan niya rin ng pera? Buongiorno, signore. Welcome to Ricinis Italian Restaurant, and I'm Celdric. I'm your cameriere, and I'm here to serve you. Can we have the carte de jour? Excuse me, ma'am? Ano ka ba, Maring Rosewell? Pinahirapan mo pa si Celdric? Anyway, Celdric, yung menu ang tinutukoy niya. Menu, yes. Yes, ma'am. Here's the menu. Merci beaucoup, monsieur. Anyway, just call me if you're done with your orders, ma'am. Natawa naman ako sa'yo, Mare. Italian restaurant ito, hindi French. Kumaka-French ka naman dyan. I know. Italian restaurant ito. But still, I love anything French. You know? I still prefer French cuisine than Italian. Ay, bakit dito ka nag-aya sa Italian restaurant? O, ayan. Tanungin mo si Eva. Siya nag-aya sa akin dito. Naku mga Mare, I tell you, masarap ang mga pagkain dito. Madalas nga kaming kumain ng Mr. Corito ay. Actually, suki na nga ako rito. Ganun ba? Kaya ko pala nagpumilit na pumunta dito. Anyway, mga amiga, umorder na kayo. At dahil birthday ko, syempre, sagot ko lahat. Sige, o-order na ako ha. Ang order ko ay baked rigatoni with 4 cheeses, tapos tiramisu for dessert, and for appetizer, na-curious ako sa salmon crostini. Oh, ikaw naman, Jello. Gusto ko din kumain ng pasta ngayon. I like baked tagliatelle with shrimp and white wine. And then I also like fried calamari for dessert. Siguro, panna cotta with raspberry sauce na lang sa akin. Ikaw, Maring Rose? Although I still prefer French cuisine, susubukan ko itong macaroni with spicy stew brisket. Appetizer, siguro itong baked scallops na lang. And for dessert, I think I like the smoked semifreddo. Oh, ano mga Mare? Okay na kayo sa mga orders ko? Okay na, Mare. Sige. Tawagin ko na yung waiter. Ano nga pang pangalan nun ulit? Celdric, Mare. Okay. Celdric! Yes, sir. Ma'am? Sir, may I have your orders, please? 1 baked rigatoni with 4 cheeses, 1 baked tagliatelle with shrimp and white wine, then 1 macaroni with spicy stew brisket, and for appetizer, 1 order salmon crostini, 1 plate fried calamari, and 1 plate baked scallops. For desserts, 1 panna cotta with raspberry sauce, 1 tiramisu, and 1 mocha semi-fred. Drinks?
O mga mare, drinks nyo. Jello, Eva? Mineral water lang sa akin. Ako, fruit shake na lang sa akin. Yung watermelon. Bali yung drinks namin, isang bottle ng mineral water, tapos isang watermelon fruit shake, tapos isang can na lang ng soft drinks. Okay, ma'am. Your orders will be served in less than 30 minutes. Thanks, Celdric. Mga mare, hindi ba sabi ko sa inyo kanina na madalas akong kumakain dito sa Rossini's? Yung waiter na nag-asikaso sa atin. Sino? Si Celdric? Bagong hired na waiter yang si Celdric dito sa Rossini's. Ngayon ko nga lang kasi siya nakita dito eh. Well, mukhang nerdy looking ang guy na yon, ha? Pero in fairness, he's cute. Ang cute ng dimples niya. Ayan na naman kayo. Hoy, huwag na nga kayong lumandi. At ikaw naman, Eva, baka nakakalimutan mo, may asawa ka na. Pareho lang naman tayong may asawa, no? Anyway, that waiter looks nerdy pero maganda siyang magdala, huh? He's one hot, nerdy guy. And his smile, grabe, pamatay. Tumigil na nga kayo, Eva, Jello. Ano ba kayo? Mga gurang na kayo. Lumalandi pa kayo sa bata. Asus! Pero may punto kayo, ha, mga mare. Celdric is one hot guy. Drake, okay ba ang first day mo? Hindi ka ba nahirapan? Okay naman ako, Tintin. Madali naman ako nakaka-catch up. Siya nga pala. Salamat dun sa mga baon mong Italian, ha? Oo nga pala. Yung 3 customer na pinagsilbihan mo, yung isa dun na may maiksing buhok, suki yun dito. Si Miss Eva siya. Yun ang pangalan niya. Mayaman siya at madalas na magbigay ng malaking tip sa mga waiters. I'm sure mayayaman din yung mga kasama ni Miss Eva. Talaga? Kung sa bagay, mukhang mayayaman nga sila. Kaso, mukha silang maharot eh. Uy, loko ka, Drake, ha? Si Miss Eva, bukod sa malaki ang business na pag-aari niya, meron din siyang isang butik dito sa loob ng mall. Kaya gandahan mong pakikitungo sa kanila, ha? Para mabigyan kanila ng malaking tip. Sige, Tintin. Lalo kong pagbubutihan ng pag-serve sa kanila. Celdric, can we have the bill, please? Yes, ma'am. Here's your bill, ma'am. Anyway, here's my payment. At dahil maganda ang serbisyo mo sa amin, here's my tip. Nako, ma'am. Ang laki naman po nitong tip nyo. Nakakahiya naman po sa inyo. Huwag ka nang mahiya. You deserve that tip. Maganda ang serbisyo mo. My friends were very happy and satisfied. So was I. Keep up the good work, Celdric. Thanks, ma'am. Anyway, dahil bukod sa mababait na waiters, masasarap din ang mga menu nyo. So I decided na palagi na akong kakain dito. And by the way, Celdric, I'm Rosewell. You may call me Rose. Nice meeting you, Miss Rose. Kailan lang simula nung na-meet ko si Miss Rose. Ngayon, isa na siya sa mga loyal customers ng Rossini's. Dahil kasi yun sa'yo. Maganda kasi ang customer service mo kaya palagi kang hinahanap ng mga customer. Kaya nga may palagay na akong mariregular ka dun sa Rossini's. Anyway, kahit na hindi centralize ang tip natin, pantay kong pinahati ang tip na nakukuha ko mula kay Miss Eva at kay Miss Rose. Kung tutuusin, hindi mo na dapat ginagawa yun kasi para sa'yo talaga yun. Pero mas gusto ko na rin hatiin sa lahat ng natatanggap kong tip nang sa ganun
lahat tayo ma-inspired na maging mabuting empleyado ng Rosinis. Oh well, wala na akong masasabi sa'yo, mahal ko. Ikaw na ang pinakamabait na taong nakilala ko. At sa totoo lang, I'm so happy na naging boyfriend kita. Salamat, Tintin. At palagi ka nandyan sa tabi ko para samahan at gabayan ako. Madali akong natuto sa trabaho ng dahil sa'yo. At hindi ako mapapasok ng Rosinis kung hindi dahil sa tulong mo. Forever kong tatanawing utang na loob yun sa'yo. Sus, wala yun, Drake. Handa ko namang gawin ng lahat makatulong lang sa'yo at sa pamilya mo. Basta waiter, sweet lover. At sa restauranteng Italiano na Rosinis, aba, nagtatrabaho dyan ang ating bida na si Celdric. Simpleng lalaki na may simpleng pangangailangan mula sa simpleng pamilya at may simpleng kasintahan na katrabaho niya. Pero mga kapatid, dumating ang isang punto na ang matronang suki sa kanilang restaurant na si Rosewell or si Rose ngayon ay walang ibang gustong orderin kundi ang mismong cameriere o waiter sa wikang Italian, ang cameriere, ang waiter na si Celdric. What? Nako, pwede bang i-take out itong si Celdric? Yan po ang ating malalaman mga kapatid sa pagpapatuloy po ng ating kwento na pamagat po ay hiniram sa pelikula ni Federico Fellini. Ang katumbas po nito sa wikang Filipino ay ang matamis na buhay. Mga kapatid, dito po sa Sana Lord, ituloy po natin ating kwentong pinamagatang La Dolce Vita. Celdric! Miss Rose, Saan ka pupunta? pauwi na po sa amin nag-aabang lang po ako ng jeep. Halika, sumabay ka na sa akin. Ihahatid na kita sa inyo. Naku, wag na po Miss Rose, nakakahiya naman po sa inyo. Baka makaabala lang po ako. Wala rin naman akong pupuntahan eh. Halika na. Pumasok ka na, huwag ka na mahiya. Ha? Sige po Miss Rose, maraming salamat po. By the way, Celdric, hindi kita nakikita sa Rosinis Day off ko po kapag Biyernes. Ang Rosinis po, bukas 7 times a week talaga? Anyway, saan ka ba nakatira? Sa may Project 8 lang po, sa bandang Sangandaan. Malayo-layo din. By the way, kumain ka na ba? You know, aayain sana kita mag-dinner malapit lang dito. Naku, nakakahiya naman po sa inyo, Miss Rose. Naku, huwag ka na mahiya sa akin. Magkaibigan tayo. At saka, gusto ko naman kahit papano ililibre ko ang mga kaibigan ko. O ano, Celdric? Tatanggihan mo ba ang kaibigan mo sa gusto niya? Sige na nga po, Miss Rose. Salamat po ulit Ikaw naman, masyado kang formal. Rose na lang ang itawag mo sa akin. O kung gusto mo naman, Rosewell. At saka kahit wala nang po. Sige, Rosewell. Sa una lang may hiya ka. Pero kapag nagkasama na tayo ng matagal, baka makasanayan mo na rin yan. Siya nga pala. Doon tayo kumain sa isang French restaurant. I'm sure familiar ka sa mga pagkaing Frances since culinary arts ang kinukuha mo ngayon. Oo, pamilyar ako sa mga pagkaing Frances. Sa katunayan nga, pinaka-favorite kong pagkain chicken a la king. Pagkaing Frances ba ang chicken a la king? Hindi ako sigurado pero nung kumain kasi ako sa isang French restaurant, nagsiserve sila ng chicken a la king. Okay. Anyway, ilang grado yung salamin mo sa mata? Mga 400 po sa magkabilang mata. Ilang taon ka na? 20.
Masyadong malabo ang mata mo sa edad mo. Ano ba yan? Minana mo? Siguro, hindi ko alam eh. Malabo din kasi ang mga mata ng mga kapatid ko. Okay, naririto na tayo. Kung tatanungin mo ako kung bakit ako nanlilibre, well, tradisyon ko talaga ang manlibre sa mga close friends ko. And I consider you as one of my close friends. Sina Eva, Jelly, madalas ko din silang ilibre. Tapos, madalas ko ding ilibre ang mga tauhan ko sa tinayo kong negosyo. Negosyante pala kayo. Anyway, ayun na yung French restaurant na sinasabi ko. Halika, let's enjoy this night together. Salamat ulit, Rose, sa panlilibre mo sa akin. Nabusog ako. Grabe. Ang sasarap pala ng mga pagkain dito. Mas masarap di hamak sa Rosinis. Well, I'm glad that nagustuhan mo dito. Anyway, since we're friends, let's make this night like a friendly date. Curious ako sa'yo. I just want to know more about you. By the way, how's your family? Lalo na mga parents mo. Well, Rose, ako lang mag-isang bumubuhay sa mga kapatid ko. 4 kami magkakapatid at ako ang panganay. Ang tatay ko, nangaliwa at sumama sa ibang babae. Habang si nanay, namatay dahil sa breast cancer. 5 taon nang nakakaraan. Bale, ang tita kong tumutulong sa akin sa pag-aalaga sa mga kapatid ko. Pero lahat ng mga pangangailangang pinansyal, ako ang sumasalo. Kaya nga, sa edad ko pa lang na 19 masasabi kong banat na ang buto ko sa kakatrabaho. Oh, ganun ba? Napahanga mo naman ako. Alam mo, yan ang gusto ko sa mga lalaki. Masisipag. Aaminin ko sa'yo, Rose. Medyo mahirap talaga ang buhay ko. Ang dami kong responsibilidad lalo na sa mga kapatid ko. Sabay-sabay ko silang pinag-aaral. Bukod sa nag-aaral din ako. Buti na lamang scholar ako. Dahil kung hindi ako makakapag-aral. Kaya nagsisipag talaga ako para sa mga kapatid ko. Ipagpatuloy mo lang yung kasipagan mo. Nakikita ko naman na may mararating ka. Salamat, Rosa. May girlfriend ka na ba? Girlfriend? Meron na. Tintin ang pangalan niya. Doon din siya nag-work sa Rosinis. Talaga? Celdric, you know what? I like you. Ha? I like you. Ganito ako magpakita ng paghanga sa mga tao, lalo na sa mga katulad mo. You know what, Celdric? You impressed me a lot. Hindi ka lang gwapo, mabait, at masipag ka pa. Namumula mga pisngi mo. Huwag ka na mahiya. Salamat, Rosa. You know, Celdric, aaminin ko sa'yo. Gustong-gusto kong nakikita kitang nagbablush. I like the way you smile. Ang cute ng dimples mo. Talaga? Ikaw naman, Rose. Nahihiya ka na naman. Celdric, nagsasabi lang ako ng totoo. Talaga ba? Gwapo ako? Hindi ko kasi kinikonsider na gwapo ako Kasi alam mo na, payat ako, nerdy looking. Saka, hindi naman ako ganun katangkaran. Well, for me, the way I see, you're very handsome. Nako, Rose. Nahihiya na talaga ako sa'yo Ay nako, Celdric. Halika na, umuwi na tayo. Iuuwi na kita sa inyo. May mabibili kaya? Ang sabi, money can't buy happiness. O salin para sa mga taga-project 2 para maintindihan nila. Hindi raw nabibili ng salapi ang kaligayahan. Kung sino man daw ang nagsabi niyan ay... Mahiya ka sa balat mo! Hindi. Ay walang pera at nakasanla sa kumari ang ATM. Magkano kailangan mo, hayop ka? Pero alam natin na hindi garantiya ang malaking pera para magkaroon ka ng buhay na kontento at payapa. Totoo yun. Yan ang isang bagay na alam
ni Rose na kahit mayaman ay may dambuhalang puwang sa buhay. Napakalaki. At pakiramdam niya ay malapit na itong mapunan mula nang makilala niya ang waiter na si Cedric. Pero mga kapatid, saan nga ba nagmumula ang lungkot sa buhay ng isang kagaya ni Rose? Ituloy na po natin ating drama na sing-init ng Lunes ngayong umaga at tikman ang lasa ng La Dolce Vita. Bye, darling. Mag-iingat ka. So, siya na pala ang pinagkakabalahan mo, Enrique? Roswell? Wait, let me explain. At ano naman ang ipapalusot mo sa akin, ha? Na magkaibigan lang kayo ng babaeng yun? Roswell. Enrique. Oo, matanda na ako. Kaya hindi mo na ako maluloko. Napagdaanan ko na ang mga yan. At saka ano pa ba ikakatwiran mo kitang-kita ko naman na nakikipaghalikan ka sa babaeng yon bago siya umalis. Tapos anong tawag mo sa kanya? Ha? Darling? Ang baduy naman. I'm sorry, Roswell. So what's next? Sasabihin mo sa akin na gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? No, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin kasi pineperahan mo ako. Mawawalan ka ng extra income na ipagsusuporta mo sa anak mo sa pagkabinata. Hindi mo na rin masusunod ang mga kapritsyo mo. Roswell, Oh, hindi ako ganun. talaga? Alam naman nating dalawa na hindi labang namamagitan sa ating dalawa. It's all physical, you know? At saka matagal ko namang alam na kahit kailan hindi ka may in love ng totoo sa akin. Kasi malaki ang agwat ng edad natin. Nagpe-pretend lang tayo na mahal natin ang isa't isa kasi nakikinabang ka sa pera ko habang nakikinabang naman ako sa katawan mo. Roswell, please. Ikaw ang mahal ko. Si Maricar, pastime ko lang siya. Tsaka, hindi ko siya magugustuhan kasi cashier lang siya sa mall. Roswell, maniwala ka sa akin. Ikaw ang loves ko. I want a breakup, Enrique. Ano? Roswell naman. Sa totoo lang, gusto ko na rin kumala sa relasyon natin. At buti, ikaw na rin na nagbigay daan para maghiwalay tayong dalawa. Bakit? May ibang lalaki ka bang pinalit sa akin? Sino? Yung waiter doon sa Rosinis? Siya ba? Siya ba ang pinalit mo sa akin, ha? Siya na ang bagong apple of the eye ko. Bakit? Masama ba? Alam ko naman eh. Kilala na kita, Roswell. Ang tanda-tanda mo na. Pero mahilig ka pa rin sa lalaki. Anong magagawa mo? Sawa na ako sa'yo. Gusto ko namang tumikim ng bago. Si Cedric? Sariwa. Batang-bata pa. Wala pang karanasan sa pag-ibig. Yun ang gusto kong lalaki. Kahit ano pang sabihin mo, Roswell, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Kasal tayo at maghahabol ako. Hindi kita hayaang maging masaya sa lalaking yon. Hindi ako natatakot sa banta mo, Enrique. Basta sa akin ka lang, Roswell. Akin ka lang! Magkakamatayan muna kami ng lalaking yon bago kanya maagaw sa akin! Sir, reporting for duty. Oo. Buti naman dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Pasensya na po kayo. Naku, wala yung Sheldrick. Okay lang naman din since mamayang oras naman talaga ang pasok mo. Pinapunta na kita na maaga dito kasi meron naghahanap sa'yo. Talaga po? Sino? Okay, sino pa ba? Si Ma'am Roswell. Anong oras po siya pumunta? Mga 30 minutes pagkatapos natin magbukas. Sabi niya babalik daw siya mamayang closing. Ito at marami siyang dalang mga regalo para sa'yo. Oh. Ha? Aba, sa akin po lahat to? Aba, syempre. Lahat yan binigay niya sa'yo. Hindi ko yan binuksan pero
Judging from the paper bags, mukhang mamahalin ang mga laman yan. Don't forget, Celdrick. Magpasalamat ka mamaya kay Miss Roswell. Okay? Opo, sir. Ikaw pala, Tintin. Nakita ko maraming regalong binigay sa'yo si Miss Rose. Sa totoo lang, nagulat nga rin ako eh. Kakasilip ko lang sa mga binigay niyang regalo sa akin. Mga mamahaling brands ng damit, sapatos, wallet, belt, tapos may latest model pa ng iPhone. Sobrang special ka naman sa kanya. Bakit? Ano bang ginawa mo doon at ganun na lamang ang trato ni Miss Rose sa'yo? O Tintin, bakit parang hindi ka masaya na nakatanggap ko ng regalo mula sa isa sa mga loyal customers natin? Hindi kasi ako makapaniwala na ganun na lamang kabait sa'yo si Miss Rose. Ano bang kapalit niyan, ha? Teka, nagseselos ka ba, ha, Tintin? Nagdududa lang kasi ako, Drake. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong nagkikita kayo ng babaeng yun araw-araw. So ano nang cut sa inyong dalawa? May relasyon ba kayo? Bakit ganyan ka ba mag-isip sa akin? Alam mo namang hindi kita magagawang pagtaksilan, di ba? At saka magkaibigan lang kami ni Rose. Sabi niya sa akin, galante lang daw talaga siya sa mga kaibigan at sa mga empleyado niya. Kaya hindi lang ako may special treatment. Ano ka ba naman? Talaga? Nagsasabi ka ba ng totoo? Huwag mo namang pagselosan si Rose. Napakabait ng tao. Sige na, Drake. Hindi na ako magsiselos. Okay. Basta ito lang tatandaan mo, ha? Ikaw lang ang mahal ko. Okay? Pakis nga. Mwah. Nasa employees locker room tayo. Baka may makakita pa sa atin. Basta, Drake, ha? Pangahawakan ko yung sinabi mo sa akin. Oo na. Sa pakis nga uli. Mwah. Celdrick! Bakit po, sir? EO ka na. EO early out? Bakit po? Hanggang 3 p.m. ka na lang. Huwag ka mag-alala at regular pa rin ang sahod mo para sa araw na to. Teka sir, ako lang po ba ang mag-i-EO? Oo, ikaw lang. Kaya sige na. Pumunta ka na sa employer's locker room at maghanda ka na umuwi ngayong araw. Bakit kaya ako pina-early out ni sir? Saka, ako lang ang pauwi na maaga. Ano kayang meron? Uy, yung cellphone ko. Teka. Oh, serious to. Gusto mo makipag-video call? Teka, kakausapin ko muna siya. Sagot na. Oh, Rose, hi! Kumusta? Susunduin kita dyan sa restaurant. Papunta na ako. Ha? Teka, ikaw ba ang nag-early out sa akin? Oo, may pupuntahan kasi tayo. Pupuntahan? Anyway, natanggap mo ba yung regalong iniwan ko kay Maxwell? Oo, natanggap ko lahat. Salamat ah. Nagulat lang kasi ako, ang daming regalo nun. May part 2 pa yon. Ano? May part 2 pa? Oh, malapit na ako sa Rosinis, ha? Hintay mo na ako sa labas. I know, matutuwa ka sa pupuntahan natin. Sige. Hihintayin kita. Bakit mo pala ako dinala rito sa tindahan ng mga damit? Rose, kakabili mo lang sa akin, di ba? Sige na naman, Celdrick. Pagbigyan mo na ako. Alam mo ba, sa mga palengke lang ako bumibili ng damit. Kaya kita dinala dito eh.
Gusto kitang ibili ng damit. Ha? Naku, Roswell, nakakahiya naman. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag kang mahihiya sa akin? Ano? O sige na, pumili ka na. Alam mo, nahihiya talaga ako eh. Ako na nga ang pipili ng damit para sa'yo. Ay, teka. Sandali. Heto. Mukhang maganda to para sa'yo. Ha? Branded yan bagay sa'yo. Rose, oo, tama ka, maganda siya. Kaso, wala bang murang damit dyan? Grabe, ang mahal naman kasi, 4,000, isang damit lang. Kung sa Divisoria yan, baka hindi lang 2 dosena ang nabili ko. Don't mind the price, Cedric. Ang importante, maganda ang isusuot mo para lumitaw ang kagwapuhan mo. Sige, Rose. Ikaw ang bahala. Ito pa yung mga damit, heto, maganda. Kaso, mukhang malaki. Teka, ano bang size mo? Siguro medium o kaya large. Teka, itatanong ko lang sa sales lady. Sige. Miss? Miss, meron ba kayong medium nito? Yes, ma'am. Teka, kukunin ko lang po. Heto, long sleeve polo. Maganda ang kulay. Bagay sa'yo. Tsaka itong pantalon. Sige, nasukatin mo na sa fitting room. Ha? Sige, Rose. Ma'am, heto na po yung medium size. Salamat, miss. Siya nga pala. Nasaan na yung fitting room nyo? This way po, ma'am. Halika na, Cedric, sa fitting room. Sukatin mo na yan. Sige. Pumasok ka na. Heto yung mga damit, sukatin mo. Salamat, Rose, ha. Huwag mo sanang mamasamain, pero nakakaramdam ako ng saya sa tuwing binibigyan kita ng mga ganyang bagay. Masaya ako sa tuwing nakikita kitang ngumingiti. May gusto ka ba sa akin, Rose? Okay. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Cedric, oo. Inaamin ko, may gusto ako sa'yo. Pero hindi to simpleng pagkagusto. I think I'm in love with you. Ha? Ganun ba? Pagpasensyahan mo na kung ganito ako. I grew up in France and I'm more into actions than words. Ba't natulala ka dyan, Cedric? Ha? Wala. Rose, salamat ulit sa mga binibigay mo sa akin, ha. Sobra ko na-appreciate ang lahat ng ginagawa mo para sa akin. Sa restauranteng Italiano kung saan sila nagkakilala, ay may reputasyon itong si Rose bilang mahalagang kliyente. Dahil galanting mag-tip at maharot. Para sa customer na gaya niya ay primera klaseng serbisyo ang pinakikita ng buong management at staff ng Rossinis. Lahat ng hilingin kahit wala sa menu ay sa kanya ihahain. Pero higit sa gusto ng sikmura ay mas gutom ang puso ni Rose. At may special request siya for take-out. Ang waiter na si Cedric. Bagay na bagay sa aking soft beauty. Kaya naman di katakataka na ngayon ay maaabutan natin itong si Cedric sa bahay ng espesyal na customer ng Rossinis. At kung sa mga nakaraang araw o mga nakaraang kabanata ay kiss-kiss ng credit card ang kanyang nadidinig, si Cedric ngayon ay may hihilingin at may bagong tunog siyang madidinig. At yan, hindi ito, kundi ang pagpirma at pagpilas ng tseke. Pero kung ano'y hinihilingin niya, abay sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng ating drama. La Dolce Vita.
Grabe. Ang laki pala ng bahay mo. Ay, ibig kong sabihin, malaki to sa... Mas malaki to sa ine-expect ko. Bakit? Ano bang ine-expect mo, Cedric? Mayaman ako. Kaya kong bumili ng malaking bahay tulad nito. Mansyon tong bahay mo eh. Sigurado ako lahat ng mga gamit dito imported na talagang mamahalin. Sinabi mo pa. Lahat ng makikita mo sa loob galing pa ng ibang bansa. Hindi ako mahilig sa local, no? Anyway, maupo ka. Grabe talaga. Salamat, Rose, ha? Pasensya ka na nga pala sa istorbo. Naku, wala yun. Actually, gusto ko na nga bumisita ka dito sa bahay ko eh. Anyway, ano nga pala ulit yung kailangan mo? Pasensya ka na, Rose. Wala lang kasi akong ibang malapitan kundi ikaw lang eh. Pero ba ang kailangan mo? Oo, sana. Kasi yung tito ko, nag-kidney transplant siya. Kulang yung pambayad namin sa ospital. Hindi na makautang si tita sa mga kakilala niya kasi puro utang na rin kami. Kumbaga, lubog na. Rose, pasensya na talaga. Alam mo, sa totoo lang, nahihiya nga ako sa'yo kasi alam mo na, marami ka nang binigay na pabor sa akin. Kaso, wala eh. Wala talaga. Wala akong ibang malapitan eh. Yun lang ba? O sige, bibigyan kita ng pera. Magkano bang kailangan mo? Rose, mga 50,000 sana. 50,000 lang pala eh. Huwag ka mag-alala, Rose. Babayaran ko rin yun. Utang yun. Utang ko sa'yo yun. Kahit hulug-hulugan ko sa'yo. Kahit wag na. Bigay ko na lang yung sa'yo. At saka makakabayad ka naman sa akin sa ibang paraan. Rose, salamat ha. Maraming salamat talaga. Oh, bakit naiiyak ka dyan? Naiiyak ako kasi nandiyan ka palagi sa akin. Handa mo akong tulungan. Tinutulungan mo ako sa kahit na anong problema ko. Marami kang nagagawa sa akin. Rose, tatanawin ko malaking utang na loob to sa'yo, pangako. Hindi ko ito makakalimutan, Rose. Maraming salamat talaga. Maraming salamat. Ikaw talaga, Cedric. Ang drama mo. Ay nako, teka. Nasa kwarto ko yung cheque. Halika, samahan mo ako sa kwarto. Doon ko na ibibigay yung hinihingi mo. Grabe. Ang laki ng kwarto mo. Alam mo, ganito nakalaki halos bahay namin eh, o mas malaki pa. Sandali, kukunin ko lang yung cheque sa drawer. 50,000 ang kailangan mo, di ba? O sige, gagawin ko ng 60. Naku, Rose, wag na. Nakakahiya naman. Wala yon, Cedric. Sandali. Ayan. 60,000. Eto. Tanggapin mo. Grabe, Rose. Hindi ko na talaga alam kung anong sasabihin ko. Hindi ako makapaniwala. Rose, sobrang bait mo talaga sa akin. Sabihin mo, paano ba ako makakabayad sa mga kabutihan mo sa akin? Total, binanggit mo na yan. Sasabihin ko na kung paano ka makakabayad sa akin. Simple lang naman ang gusto ko, Cedric. Hindi pera, kundi ikaw mismo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ginagawa ko ang lahat ng ito kasi may gusto kong makuha mula sa'yo. Ano yun? Ang pag-ibig mo.
Celdric, di ba sabi ko sa'yo dati na gusto kitang maging boyfriend? Hindi ako nagbibiro noon. I really meant it. Rose, sorry kasi... Rose, hindi ko kaya. Celdric, kung matalino ka, dapat maging practical ka sa buhay. Ibigay mo lang sa akin ang gusto ko at ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Celdric, kilala mo ako. Hindi ako mahirap kausap. At yung mga binigay ko sa iyo, patikim pa lang yan. Kapag binigay mo sa akin ang sarili mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bagay na inaakala mong sa panaginip mo lang makukuha. Rose, hindi. Ayokong samantalahin yun. Hindi ako ganong klaseng lalaki. Simple lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Rose, hindi ko kaya. Pwes, kayanin mo. Rose, sorry. Sorry. Hindi ko talaga kaya. Pasensya na. Nabalitaan ko na malapit nang rimatahin ng bangko ang lupang kinatitirikan ng bahay niyo. Kung ibibigay mo sa akin ang gusto ko, ako ang magbabayad ng utang niyo sa bangko. Hindi mo naman siguro hahayaang mawala ang lupang yun dahil may sentimental value yun. Masasaktan ang tiyahin mo kapag mawala yun. Ano, Celdric? Matitiis mo ba ang mga taong kumupkop at nagpalaki sa'yo? Ha? Rose. Sige na. Ibigay mo na sa akin ang gusto ko. Sige. Ibibigay ko kung anong gusto mo. Huwag ka nang umiyak, Celdric. Parang hindi ka naman lalaki, ah. Pasensya na. Naguguluhan kasi ako eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Celdric, susubukan kita ngayon. Paligayahin mo ako. Oh, bakit namumudla ka dyan at pinagpapawisan? Ngayon ko lang kasi gagawin to. Hindi ko pa ginawa to sa tanang buhay ko. Ibig sabihin ba nito, virgin ka pa? Oo. Pero may girlfriend ka, di ba? Oo, girlfriend ko siya. Pero hindi pa kami nagsisex. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Tuturuan kita. Alam mo ko, Celdric. Sige na. Rose. Huwag ka nang mahiya. Halikan mo ako. Oh, Rose. Rose, okay ka lang ba? Nasiyahan ka ba sa ginawa ko? Oo. Masaya naman ako. Bakit parang hindi? Malungkot ka eh. Nakonsensya lang kasi ako dun sa mga sinabi ko sa'yo kanina. Ayokong samantalahin ang pangangailangan mo para lang makuha mo kong mahalin. Yung mga sinabi ko sa'yo kanina, I'm sorry. Alam mo, Rose, kanina habang ginagawa natin yon, meron akong na-realize.
Alam mo yun, basta, narealize ko parang mahal na kita. Hindi dahil sa marami kang binibigay sa akin, ha? Pero kahit nawala ang mga regalong yun, mamahalin pa rin kita. Talaga? Oo. Ako dapat ang mahiya kasi baka isipin mo na sinasamantala ko ang kabaitan mo sa akin, eh. Pero kahit na walang pera, mamahalin at gugustuhin ko pa rin makasama ka habang buhay. Pero, paano na si Tintin? Ewan ko. Sa ngayon, hindi ko alam. Pero sasabihin ko rin sa kanya ang totoo sa tamang panahon. Rose, sana mahintayin mo ako na makahanap ng tiyempo, ha. Pinapangako ko naman sa'yo na kapag malaya na ako, mamahalin kita ng tapat. Salamat, Celdric. Bye, Celdric. Bye. Ingat ka, mahal ko. Celdric! Tintin, anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa ba dyan? Oo, Drake! Kanina pa kita hinihintay. Grabe. Kitang-kita ko lahat ng pagtataksil niyo ng babaeng yun sa akin. Ayop ka! Kulang pa ang mga sampal na yan sa panloloko mo sa akin. I'm sorry, Tintin. I'm sorry. Hindi ko gusto saktan ka. Pero may iba na akong mahal. I'm sorry. At si Rose na yun. Si Rose na ang mahal ko, Tintin. Sorry. Ang sama mo, Drake. Ang sama-sama mo. Minahal kita tapos lulukohin mo lang pala ako. I hate you! Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Tintin. Patawarin mo ako. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo pero wala na akong pagmamahal pang nararamdaman sa'yo. Yun ang totoo. At si Rose ang pinalit mo sa akin. Sige, Celdric. Hiwalayan mo ako. Pinagsisisihan ko na naging boyfriend pa kita. Magsama kayo ng hayop na babaeng yan. Nakipaghiwalay si Celdric sa girlfriend na katrabaho sa resto na si Tintin. Yan ay matapos siyang bumigay sa todo buhos sa pang-aakit ng imbitahan ni Rose sa kanyang mansyon. Total, inisip ni Celdric, may asim pa si Rose kahit matanda na. Di hamak ng ilang taon sa kanya. At bukod dito, syempre, sa yaman ng babae, pwede na siyang tumigil sa pagwe-waiter sa Rosinis. Pero ang hindi alam ni Celdric, kahit na si Madam ay marami pang natitirang asim, si Rose ay may isang sabit pa rin. Ano pa ba? Tuldukan na natin ang ating kwento sa araw na to na pinamagatang La Dolce Vita. Waiter, can I have the bill? Yes, ma'am. Here's your bill, ma'am. Waiter, heto na. Nandyan na rin ang tip namin. Oh, naku. Salamat po, ma'am. Salamat, Rose, sa pagdala mo dito sa akin dito sa restaurant na to, ha. Grabe. Pinagandaan mo to, no? Hindi naman masyado.
Nagustuhan mo ba dito? Oo. Nagustuhan ko. Sobra. At saka, grabe, nabusog ako sa mga pagkain dito. Mabuti naman at nagustuhan mo. Anyway, matanong ko lang, Rose. Medyo curious lang ako. Isa ka bang aggressive type of woman? Alam mo na, ikaw kasi madalas ang gumagastos at saka parang ikaw ang nanliligaw sa halip na ako. Ako naman, syempre, nahihiya ako sa'yo. Kaya nga, pinaghahandaan ko na ang susunod nating date dahil gusto ko ako naman ang gagastos. Puro na lang kasi laging ikaw eh. Wala yun sa akin, Celdric. Nauunawaan ko ang sitwasyon mo. Kaya hindi kita pinapagastos pa kasi imbis na ipang date natin ang pera mo, ibigay mo na lang sa kapatid mo. Mas kailangan nila ng pera kaysa sa akin. Kung tatanungin mo naman kung bakit ako ganito, well, I grew up in France. Most women make the first move, lalo na kung may gusto sila sa lalaki. Anyway, you know what, Celdric? I'm the happiest and luckiest woman in the world for having like you. Talaga? Ako rin. Ako ang pinakamasayang lalaki ngayon. Dahil mahal mo ko. Heto na siguro ang pinakamasayang gabi ko, Celdric. Oh my God! Bakit mahal ko? Oh my God! Si Enrique. Nasa labas, papunta na siya sa restaurant. Enrique? Yung guy na may kasamang dalawang Japanese businessman. Halika, dali, umalis na tayo dito. Teka, nasa na ba yung shades at scarf ko? Ay, eto. Teka, sino ba si Enrique, ha, Rose? Tsaka na lang natin siya pag-usapan, pwede, ha? Umalis na muna tayo dito, dali. Doon na tayo dumaan sa likod. Rose, sandali, hintayin mo ako. Rose, ano ba? Bakit ba tayo nagmamadaling umalis, ha? At saka sino ba si Enrique? Ang kulit mo! Okay, fine. Oo, aaminin ko. Asawa ko si Enrique. Ano, masaya ka na? Ha? Asawa? Akala ko wala kang asawa. Rose, nagsinungaling ka sa akin. I'm sorry, Celdric. At nilihim ko sa'yo na may asawa na ako. Bakit mo nilihim sa akin yun? Ang buong akala ko, ako lang ang nag-iisang lalaki sa puso mo. Pero ano to? Niloko mo ako eh. Dahil mahal kita, Celdric. Alam kong hindi mo ako mamahalin kung sasabihin ko sa'yo na may asawa na ako. Kahit na, Rose, sana sinabi mo sa akin. Ano na lang sasabihin sa akin ng asawa mo? Sa'yo! Alam mo ba na kinamumuhi ako, mga kabit? Dahil sila ang dahilan. Kaya nasira ang pamilya namin. Sa relasyon natin ito, parang lumalabas na kabit lang ako. Rose, mahal na mahal kita. Pero hindi ko pinangarap na maging isang kabit. Ayokong manira ng pamilya. Celdric, please. Patawarin mo sana ako sa pagsisinungaling ko sa'yo. Pero sana wag mo naman akong iwanan. Mahal na mahal kita, Celdric. Roswell. Ikaw ang mahal ko at hindi si Enrique. Nakikiusap ako. Wag mo akong iwanan, Celdric. Please, sabihin mo sa akin na mahal mo ako. Oo, Rose. Mahal na mahal din kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Sino po sila? Ineng, kapatid ka ni Celdric. Nasaan ang kuya mo? Kapatid ko po si Kuya Drake. Kaibigan po ba niya kayo? Lala, sino yan? Kuya Drake, may bisita po kayo. Ha? Sino yan, Lala? Sabihin mo sa kuya mo ako si Enrique. Opo. Kuya Drake, si Kuya Enrique daw po. Enrique? Kumusta, Celdric?
Sino ho kayo? Pwede ba huwag ka na magmaang-maangan pa? Alam kong kilala mo ako. Ako lang naman ang asawa ni Roswell. Lala, pumasok ka muna sa loob. Ako nang bahala sa bisita ko. Sige po, Kuya Drake. So, ikaw pala si Celdrick. Ang best friend ng asawa ko. Anyway, hindi ako pumunta dito para makipagbasagan ng ulo sa'yo. You know, mataas kasi ang pinag-aralan ko eh. Bukod sa pinalaki ako ng mga magulang ko na may breeding. Ano ba ang pinunta mo dito, ha, Enrique? Layuan mo na si Roswell. That's it. Celdrick, alam ko na may relasyon kayo ng asawa ko. Nag-hire ako ng private detective para sundan ang ginagawang pangangaliwa sa akin ng asawa ko. Alam mo, kung sa ibang lalaki pa, baka matagal ka na sigurong pinatay. Pasalamat ka at napagtimpi ako, Celdrick. Pero hetong tandaan mo, may hangganan din ang pagtitimpi ko. Baka isang araw magdilim na lang ang paningin ko at mapatay kita sa harapan ng mga kapatid mo. So, for the last time, Celdrick, tigilan mo na si Roswell. Tigilan niyo na ang pangangaliwanin niyo ng asawa ko. Nananakot ka ba? Pwes di ako natatakot sa'yo. Ba't hayop ka? Walang niya ka! Babasagin ko yung mukha mo! Busugin mo ko! At hindi ako magdadalawang isip na ipotok ng hawak kong parin sa ulo mo! Nakikita mo to, ha? Fully loaded to ng mga bala. Isang bala lang ang katapat mo. Tsak na paglalamayan ka na mamaya. Ito ang tanda mo, Celdrick. Hindi ako mangingiming patayin ko kayo ng asawa kong taksil. Hindi ako natatakot na mabilanggo. Pero bago ako mabilanggo, titiyakin ko sa'yo na hindi lang ikaw ang paglalamayan kundi ang buong pamilya mo! Sige, Enrique! Patayin mo ako ngayon! Pero itong tatandaan mo, hindi ako natatakot sa'yo! Hindi ko isusuko ang pagmamahalan namin ng asawa mo! Hayop ka talaga! Kuya Drake! Kuya Enrique! Huwag niyo na pong papatayin ng kuya ko! Pakiusap po, maawa po kayo sa kuya ko! Ineng! Masyadong salbahay ang kuya mo. Tuturuan ko lang sana ng leksyon. Pero sige, dahil nakakaawa ka, hindi ko na itutuloy. Ano, Celdrick? Pag-isipan mo mabuti ang mga sinabi ko sa'yo. Kung mahal mo ang buhay mo at ang mga kapatid mo, layuan mo na ang asawa ko! Rose, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Gusto ko na makipag-iwalay sa'yo. Ano? Cedric, please tell me. Nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro, Rose. I want space. Oo, inaamin ko, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kaso kailangan natin tanggapin na hanggang dito na lang ang relasyon nating dalawa. Rose, may asawa kang tao eh. At kahit saang anggulo tingnan, mali ang relasyon natin. Rose, maintindihan mo sana ako. Pagod na akong maging kabit. Celdric, please. Huwag mo naman akong saktan ng ganito. Sa totoo lang ayaw kitang saktan, Rose. Kaso nagigilty na ako sa ginagawa natin eh. Ayoko masira ang pamilya mo. Oo, maaaring hindi naging mabuting asawa sa'yo si Enrique noon. Pero sa mga nakita ko sa kanya nung gabing nagbuno kaming dalawa, nabakas ko sa mga mata niya na mahal ka niya. At nasasaktan siya na makita niya nangangaliwa ng harapan ng asawa niya. Rose, tumingin ka sa akin. Mahal na mahal ka ng asawa mo. At
Kaya lang niya nagawa yun. Dahil ipinaglabang ka niya. Pero ikaw ang mahal ko. Hindi si Enrique. Please, Cedric. Rose, patawarin mo ako. Bumalik ka na sa asawa mo. Ayusin niyo ang gusot sa pagsasama niyo. Kapag okay lang lahat, sige, tingnan natin. Saka ako makikipagbalikan sa'yo. Duwag ka, Cedric! Oo, siguro nga duwag ako. Duwag na akong duwag. Kung mag-isa lang ako sa buhay. Paglalabang kita eh. Kaso ayoko madamay ang mga kapatid ko. Sorry, Roswell. Pero hindi kita kayang panindigan sa ngayon. At dyan po mga kapatid, nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. To that we say, finito. Pagtatapos mga kapatid ng ating dula sa araw na ito, ngayong unang araw ng Abril, mga kapatid, dito po sa Sana Lord na pinamagatang La Dolce Vita, ang matamis na buhay. Isang dulang pangaradyong sinulat po ni Krishna Senga sa direksyon ni Eric Galvez at Jojo Galvez. Palakpakan po natin at salamat sa mga voice actors natin. Bilang Jello at Enrique, si Romel Fajardo. Bilang Eva at Tintin, si Miss Aya Mandak. Bilang Rose, si Marjorie Inamarable. At bilang si Cedric, si Tito Blair Arellano. Salamat po mga kapatid.